Welcome to my YouTube channel, Tony Su Vega, your feng shui guru and paranormal expert. Mga kababalaghan na tunay na nangyari. True to life stories, story number 38. Si Amir, ang aking panganay na anak na lalaki. Una kong nakita ang multo ng isang batang lalaki. Mga taong 1990s. Tinanong ko kung sino siya. Hindi niya ako sinagot. Paputi siya, kulot na kulot ang buhok. Mga 3 talampakan ang taas niya. Naglalaro siya. Tinanong ko siya ulit, sino ka? At bakit ka nandito? Tumakbo siya palayo sa akin. Minsan, nagliligpit ako ng pinagkainan ng customer namin sa tindahan. Nandoon siya. Walang kibo. May parang ginagawa na wala naman. Hindi ko na siya pinansin uli. Nagpunta ako sa bahay ni Mama Ising sa Kapulong Tundo. Sabi ko kay Mama Ising na isang albularyo, sino po yung batang maputi, kulot na tatakbo-takbo sa sala ninyo? Sagot niya, hindi ko siya kilala. At nilapitan ko siya, sinusundan mo ba ako? Iniwasan niya ako ulit. Nakauwi na ako sa bahay namin. Nandun na naman siya. Tanong ko ulit sa kanya, anak ba kita? Doon, umiyak ang bata. Nasa tingin ko mga edad 5 o higit pa. Hindi mo nga ako kinilala na anak mo ako, Papa. Hindi ko alam. Anak ko. Bininyagan ko siya sa etheric. Si Amir, ang panganay ko na hindi nabuo bilang tao. Niyakap niya ako. Papa, patay ka na anak. Kailangan mong bumalik sa langit. Doon ka nababagay. Tinawag ko si Kuan Yinma. Dumating siya at nakiusap ako sa kanya na kalingain niya si Amir. At dinala niya si Amir sa tahanan niya sa bundok ng mga lapis lazuli. Salamat po, Kuan Yinma. Lumipas ang araw, buwan, taon. Nagpunta ako sa Floodway upang lutasin ang misteryo ng nawawalang kwintas na ginto. Isinama ko ang 2 kong anak sa biyahe ko papuntang Taytay. Pagkarating ko sa bahay ni na Portia, lumabas ang ate niya na si Madel. Pasok kayo, Mantoni. Naku, nasan pa yung isa niyong anak? Ha? Eto sila, 2 sila. Hindi po, 3 ang kasama niyo. Nasaan yung isa? Naku, Mantoni, baka mahulog yun sa floodway. Teka muna po, susundan ko sa floodway. Malulunod yun.
Nagtaka ako. Sa tabi ko naman ang 2 kong anak. At alam kong ligtas sila dito sa tabi ko. Bumalik si Madel. Naku, Mantoni, marami nang nahulog sa floodway. Kawawa naman ang anak ninyo kung mahulog siya doon. Sobrang baho pa naman ng tubig doon. Madel, multo na ang anak ko. Multo ng anak ko ang nakita mo. Si Amir. Tanong ko sa kanya, anong itsura niya? Maputi. Kulot na kulot ang buhok. Mga 4 na talampakan ng taas. Singkitin. Mabilis kasi siyang nawala sa paningin ko. Kaya akala ko nahulog sa floodway. Huwag ka nang mag-alala. Multo na yun. Nagtinginan ang magkapatid. Hindi nila sukat akalain na mayroon silang kapatid na multo na. At tinawag ko uli si Kuan Yinma. Pinayagan kong bumaba siya uli. Hinahanap niya kayo. Pero huwag kayong mabahala. Lagi naman akong nakaagapay sa kanya. Salamat po ng marami, Kuan Yinma.